Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa lakas ng loob na dulot ng Espiritu Santo, gawin mo kaming matutong sumampalataya at matapat na sumamba. Pakundangan sa pagbibigay mo sa mga martir na sina Kim Tae-gun, Saint Andrew, at mga kasamang mga martir na nag-alay ng kanilang sariling buhay para sa salita mo at katotohanang inihayag ni Jesus na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag na maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ulitin po natin. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabikan ng lahat ng lingkod. Tugon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Tugon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Tugon. Gaway napakadakila
ng Panginoong lumikha. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya ngayon, muli tayong pinapaalalahanan ni Jesus na wag na nating ulitin ang mga pagkakamali ng nakalipas. Kailangan lang talaga natin matuto at malaman natin kung ano ba ang karunungan ng Diyos. Kung ano dahil yun ang mas mahalaga, ang kaisipan ng Diyos na mabatid ng tao. Hindi agad-agad, pero hindi imposibleng malaman ang karunungan ng Diyos. Kasi ang Diyos din naman ang nagbubukas nito sa kaisipan ng tao. Pero tingnan natin sa atin pong ebanghelyo noong panahon ni Jesus. Kanya pong para bang nabitawan na saan iahambing at anong uri ng henerasyon mayroon ang mga tao ngayon. Sa kanyang panahon, inihalin tulad niya ito parang mga bata, yung spoiled o makapritsyo. Kasi sabi, nung dumating si Juan Bautista, sinabihan nila, baliw naman yan Bakit namin papakinggan yan? Baliw-baliwan yan. Kasi walang bisyo, hindi nag-iinom, tapos yung damit niya, balat ng hayop, pulot-pukyuta ng kanyang kinakain. Kaya para sa kanila, inaalihan niya ng demonyo. Kasi hindi katulad nila sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Kaya hindi nila tinanggap si Juan Bautista. Ngayon dumating si Jesus, nagpakilalang anak ng tao. Ngayon naman, kabaligtaran. Ay, matakaw yan, manginginom yan, nakikipagkaibigan yan sa mga publikano at makasalanan. Kaya hindi rin naman nila tinanggap. Dahil hindi nila ka-level, hindi nila katulad sa kanilang pamamaraan ng kanila pong pamumuhay. So, hindi umaayon
sa gusto nila. Hindi nila napapasunod. Halimbawa, si Juan Bautista, hindi nila napasunod na kailangan ganito ang buhay mo, kailangan ganito ang lifestyle mo. Makiayon ka, makibagay ka. Pero sadyang hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong makibagay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong makisama up to the point na may nako-compromise tayong mga moral values natin. Kaya ngayon, no, sa panahon natin, ano ba? Pag kinausap pa tayo na Jesus, saan tayo pwede iambing? Anong klaseng henerasyon mayroon tayo ngayon? Anong mga taong mayroon tayo ngayon? Sabihin natin minsan, no, kapag magugulat ka kasi magrereklamo na ang hirap ng buhay ngayon, no? Marami nagrereklamo, maraming empleyado nagrereklamo sa baba ng sweldong natatanggap nila. Pero pumipila pa sa mga coffee shop. Makapagkape lang, masabi lang na sosyal. Pero nagrereklamo yan na mababa sweldo. Mababa ang sweldo, maliit o maliit ang kita, pero panay naman utang sa credit card. Gamit ng credit card. Kaya hindi makaahon-ahon sa mga utang. Tapos lalapit sa Diyos, ang hirap ng buhay, Lord. No? Pinahirapan. Kaya yung iba ang nagiging dahilan tuloy, kahit linggo, hindi magsisimba kasi nagtrabaho kami buong linggo. Ito na nga lang yung panahon para makapagpahinga. May mga nako-compromise. Dahil lamang gusto natin at sinisikap nating pumantay sa iba, tumulad sa kanila, o kaya naman matuwa ang mga tao sa atin, kaya pilit nating ina-adapt yung kanilang lifestyle na minsan o kadalasan ay hindi tugma sa pamumuhay na paanyaya sa atin ng mabuting balita. So, anong klaseng henerasyon tayo meron? Anong klaseng mga tao tayo meron? Saan tayo pwedeng ihambing? Ano ba, hindi ba tayo mga nakapag-aral? O nakapag-aral man pero walang kokote. Diba yung common sense? Importante yun common sense Hindi mo kinakailangan magkaroon ng degree, magkaroon ng diploma, basta't may common sense ka. Alam mo kung ano ang tama, alam mo kung ano mabuti o sa masama, gamitin mo lang. No? Kasi yan ang karunungan ng Diyos. Sa umpisa po, pwedeng sabihin, wala kang pakikisama. Pero kung ang karunungan ng Diyos ang mas iisipin mo, kasi hindi lang kapakanan ko ang iniisip ko, kundi ang kapakanan ng aking mga barangay, ang aking komunidad. Maliban na lang talaga kung in-embrace nyo na ito talaga ang lugar namin, ganito talaga, madumi, mabaho, okay na kami dyan. Huwag kayong magrereklamo sa Diyos. Pag napahamak tayo pare-pareho. So, laging, balik tayo sa pinaka-sentro ng atin pong pamumuhay. At yan ay ang pagsunod sa karunungan ng Diyos. Amen? Ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ipinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating. Sa diwa ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan
naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mayayaman at ang dukha, naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Alay namin aming buhay, bawat galaw at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa iyong minamahalagang pagkamatay ng iyong mga banal, ginaganap namin ng paghahain na siyang ugat ng kabuluhan ng pagkamatay bilang martir sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina Andrew Kim Taigun, Paul Chong Hasang at mga kasamang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala
naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiriwang sa kalangitan, ay nagsusumamo na kaming nagsalo rito sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pagbigyan mong magtagumpay at bilang mga nagtagumpay ay tulutan mong kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa iyong halamanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati